as mothers, most of the time, we really wanna give up. Kasi wala na yung pagkatao mo. Kinuha na niya yung everyday life mo and everyday routines mo. Magzi-zero yun. Mapapalitan yun ng everyday routines niya. Gawa gatas, diaper, kulang na ba? Anong kailangan niya? May sugat siya, nagra-rashes. Anong maling nagawa mo? Anong tamang nagawa mo? Pagligo niya araw-araw. Ano-anong kailangan niya? Ano-anong kailangan mo i-prepare? Saan siya bawal? Saan siya pwede? Anong gamot kailangan o bagay para sa kanya? Anong gamot ang hindi dapat? Umiiyak siya, padede. Kahit pinadede mo na, umiiyak pa rin. May masakit ba sa kanya? Ano nangyayari sa kanya? I-check mo mula ulo hanggang paa, paulit-ulit. Kasi baka may kumagat sa kanya. Di naman niya kayang sabihin kung ano nararamdaman niya. So, ikaw lang yung hahanap nun para sa kanya, para masave mo siya. Habang sinisave mo siya, kulang ka sa tulog, ang dami mong problema, ang dami mong gawaing nahang, nauuhaw ka, gutom ka, may masakit sa parte ng katawan mo, lumagutok yung buto mo, masakit yung dibdib mo kasi naglilik yung gatas, may tumawag sa'yo, may trabaho. Sanga-sanga lahat ng gawain. Habang negative, zero ka sa sarili mo. Ubus na ubus ka. Kailangan, nandyan ka pa rin sa kanya. 100% energy. Complete. Full time. Anong dapat gawin sa kanya para ma-exercise? Damit niya. Kasi laging nagpapalit. From time to time. Actually, every month, kailangan palit siya ng damit. Ilan times nagbibihis. So, kailangan may stock ka 1 to 2 weeks na stock ng damit niya. Nakakasya sa kanya. So, para mag-stock ka ng lahat ng gamit niya, kakainin nun ng 1 linggo mo sa loob ng 1 buwan. So, 3 linggo na lang matitira sa'yo. Alagaan mo pa siya. Iisipin mo pa ano yung mga kailangan niya, laruan, para sa specific na edad niya. Gumugulong sa kama, baka malaglag. Saan mo siya ilalagay? Ano-ano na yung mga level niya? Kakain na ba siya? Anong klaseng playtime ibibigay mo sa kanya? Ano ipapaintindi mo sa kanya? Para matutunan niya dahan-dahan. Umupo, tumayo, magsalita, sabihin ng mami, para gumalaw. Hindi birong maging isang ina. Mawawala yung pagkatao mo dahil sa kanya. Mapapalitan yung pagkatao mo ng pagkatao niya. Plus, gawain mo pa sa bahay, sarili mo pa. Bills, isang pang anak, pamilya mo pa, business mo pa. Lahat yun sabay-sabay gagawin ng isang ina. Ididil mo pa yung emosyon mo. Kasi may mga iba-ibang ugali yung tao na kinakasama mo. Iintindihin mo pa yun lahat. Ano pang kakainin ng mga tao sa paligid mo, ng pamilya mo, ng buong pamilya mo, ikaw din. Pero yung
nanay. Pero wala kang sinasahod sa lahat ng yun, ha? Hindi ka pa rin pwede magreklamo. Kasi lahat ng yun, masaya ka na pinagsisilbihan siya at merong buhay na isang katulad niya. Na nirigalo ang Diyos sa'yo na hindi mapapalitan ng kahit anong halaga sa mundo na to. Yung saya ng puso mo, kada makikita mo lang siyang nakangiti, kada mararamdaman mo lang siyang masaya, maayos, sapat na yon na kabayaran para mawala lahat ng nararamdaman mo at pagod mo at hirap mo at pasakit na sinugal mo para lang makasama mo siya at maging okay siya. Buong buhay, habang buhay, sa bawat minuto, segundo ng buhay mo at niya, okay siya. Ina lang yan eh. Ina lang yan. Ina ka lang. Partner ka lang. Laging nandyan. Hindi mawawala. Yang babaeng yan. May saltik. Baliw. Mooding babae. Sensitive. Mahina. Ina mo, babae lang yan. Babae. Babae lang siya.